Tutok na ang Kongreso sa deliberasyon at pagpasa ng mga panukalang diretsyong nakakaapekto sa mga mamamayang Pilipino. Kabilang dito ang ilang LEDAC priority bills. Si Jop Regala sa detalye. Patuloy ang Kamara sa pagpapasa ng mga mahahalagang panukalang batas ilang araw bago ang nalalapit na pag-adjourn ng plenary session sa susunod na linggo. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, nakatutok ang Kamara sa pagpapasa ng mga panukalang batas na may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Mula noong Lunes, aabot na sa 36 na House Bills ang naipasa sa ikatlong pagbasa habang 29 na panukala naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga lumusot sa ikalawang pagbasa ang 5 LEDAC priority bills tulad ng Proposed Right to Access Information Act, pagpapatibay sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, Proposed Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak sa National Feeding Program bilang National Nutrition Program at ang Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay Speaker D, patuloy na ginagampanan ng mga mambabatas ang kanilang mandato habang sinusulit ang natitirang mga araw ng sesyon. Binigyang diin din ni Speaker D ang kahalagahan ng mga panukalang isinusulong ng Kamara. Ayon pa kay Speaker D, sa oras na may sa batas ang Right to Access Information Act, mas lumalakas ang tiwala ng publiko at mas napapalakas din ang pananagutan sa serbisyo publiko laban sa korupsyon. Importante rin anya ang pagpapatibay sa batas na nagpoprotekta sa mga kabataan laban sa pang-aabuso. Ayon kay Speaker D, hindi dapat ginagamit sa pang-aabuso ang teknolohiya at dapat anyang ipagpatuloy ang pagpapatibay sa mga batas para matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan. Dagdag pa ng mambabatas, sa pagpapasa ng Digital Media Anti-False Information Act, may iiwasan ng mga maling impormasyon at may susulong ang digital engagement at media literacy. Anya, sa panahon ngayon, mabilis kong kumalat ang maling impormasyon at kaya nitong sumira ng komunidad, institusyon, lalo na ang seguridad ng bansa. Kaya mahalaga ang accountability, transparency at digital literacy habang pinoprotektahan din ang kalayaan sa paghahayag. Dagdag pa ng mambabatas, sa oras din na maisabatas ang pagpapatibay ng BCDA, kaya nitong makatulong sa ekonomiya. Anya, sa pagpapatibay na ito, matitiyak na nagagamit sa lahat ang kakayanan ng gobyerno at masusuportahan nito ang paglago ng bansa, magdadagdag ng trabaho at mapapalawak ang oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, magpapatuloy naman ang pagpaprioridad sa mga panukala hanggang huling araw ng sesyon sa June 4. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jop Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.